Tanong, may hinaharap ka bang imposibleng sitwasyon? Kung ang sagot mo ay oo, makinig ka ng mabuti. Kasi may kikwento ako tungkol sa 3 tao. Makinig ka. Ang mensahe na to ay para sa'yo. Ang unang tao na ikikwento ko ay si Albert Einstein. Siguro naman narinig niyo ang pangalan niya. Siya ay isa sa mga pinakadakilang scientist sa buong mundo at sa buong kasaysayan. Di ba? Parang, uy, genius! Hindi mo ba alam na si Albert Einstein, ang dami niya palang problema. Number 1, dyslexia. Nung bata siya, hirap na hirap siya magbasa. Nababaliktad yung mga letra. Number 2, echolalia. Brother Bo, ano yun? Ako rin, hindi ko alam Ginugel ko pa. He has a tendency to repeat himself. Inuulit-ulit niya yung sinasabi niya. Pangatlo, autism. Oo, he fell in the autism spectrum. Talaga, Brother Bo? Talaga. He started speaking late na, age 3. Yung iba, di ba? Age 1, age 2, siya age 3. Ang dami niya mga problema, pero tingnan mo. Di ba? Nung high school, he missed so many classes, hindi siya nakapasa. Ay nako, pero sino siya? Isa sa mga dakilang scientist sa mundo at sa kasaysayan ng tao. Di ba imposible, pero nangyari? Pangalawang tao, Ludwig Beethoven. Isa sa mga dakilang composers. Ang galing mag-compose ng musika. Ang dami mga tao, hindi nila alam, nung age 26 siya, naging bingi. Naging bingi. Slowly naging bingi hanggang at that point na nawala na talaga yung pandinig niya. Pero alam mo, nag-compose pa rin siya. He started listening to the music inside of him. Imposible, di ba? Ginawa niya, nag-compose ng Moonlight Sonata. Isa sa mga pinaka-famous na music, Symphony No. 9. Ay, grabe si Beethoven. Imposible, pero nangyari. Ang pangatlong kwento ko tungkol sa akin. In a very small way, naranasan ko yan. Kasi nung nag-graduate ako sa grade school, siguro kung nagkaroon ng voting sa mga batch ko kung sino ang pinaka hindi magsasucceed sa buhay, ako yun siguro, no? Na hindi maganda grades ko, hindi ako matalino, bano ako sa sports, naalala ko pag PE, ay nako, basketball, soccer, lahat, baseball. Pag may mga teams, hindi nila ako kukunin kasi nga bano hindi magaling talaga. Pero alam mo, ayun, nung 2006, natanggap ko to TOIM Award, no? At the Outstanding Young Men, no, of the Philippines. Hindi ko to pinapakita para ipagyabang, hindi. Ang sinasabi ko lang, di ba imposible? Imposible isang katulad ko naging ganon. I want you to know, walang imposible kay Lord. Wala talaga. Alam mo, our gospel for the day is Luke chapter 1. Isang anghel kinausap si Maria at sinabi niya, nothing is impossible with God. Baka ngayon sa araw na to, meron kang mga hinaharap na mga imposible na sitwasyon at problema sa iyong negosyo, sa iyong trabaho, sa iyong pinansyal na buhay, sa iyong mga pamilya, relationships. I want to pray for you na walang imposible sa Panginoon. I want you to surrender to God. Tingnan mo si Maria. Why did the impossible happen? Because she said yes to God. She surrendered. Pero importante to, hindi lang yes sa labi. Pero hindi lang sa salita, pero sa aksyon. Will you do what God wants you to do? Will you cooperate? Hindi naman biglang ganon, imposible, wala na imposible. Hindi. Pero dahan-dahan makikita mo yung sagot ng Panginoon. Si Christopher Reeve, no? Sinabi niya to the dreams, imposible siya. And then later on, they become improbable. And then after a while, they become
inevitable. Oo. At yan ang pagdadasal natin ngayon. Are you ready? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pray with me. Surrender. Lord Jesus, I surrender the impossible situation in my life. Sumusuko ako, Panginoon. Naniniwala ako, nagtitiwala ako sa iyo. Salamat, Panginoon. Naniniwala ako. May himala na mangyayari. Pagpapalain ka ng Panginoong Hesukristo. In the mighty name of Jesus, receive the blessing of God. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat. And you know what? Kung gusto mong sumuporta sa mission natin, you can become a full-tank supporter. Pwede ka pumunta sa Facebook, click the link that says support now. At if you become a supporter, you will receive Full Tank Saturday and Full Tank Sunday bilang pasasalamat ko. Maraming salamat. I will see you tomorrow.